Luke chapter 12 verse 8, Jesus Christ said, "Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God." Verse 10, "And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven." Ang sabi rito ay napakaliwanag na ang sino man na kumpisal, kapag ang confession ay darating kapag mayroong nagtanong sa inyo o kapag mayroon kayong nais sabihin sa tao na about sa Panginoon Kristo, sa kanyang deity o divinity, sa kanyang pagkakatawang tao, ay hindi ito dapat itinatago at inililihim, sa halip ikinukumpisal ito, confession. Yun ang tunay na confession. Ang tunay na confession ay hindi ito yung pagbata ka pa lang ay magkukumpisal ka sa pari. Ang confession dito ay na sa harapan ng mga tao, kapag confession, ang ibig sabihin ng Panginoon ay ipinapahayag mo siya. Kino-confess mo na siya lamang ang iyong pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. He said, whoever confesses me before men, regardless kung sino sila, anong religious affiliation nila, regardless kung ano ang tinatawag na lifestyle ng buhay nila, Jesus said, sino man sa atin, nagkumpisal, whoever confesses me, nagkumpisal sa Panginoon sa Kristo sa harapan ng mga tao, na ang anak ng tao, the Son of Man, will also confess before the angels of God. Ikaw naman ay ipapahayag o ikukumpisal ng ating Panginoon sa Kristo sa harapan ng kanyang mga powerful angels. Verse 10, "At ang sino man na magsalita ng laban sa anak ng tao," ang tinutukoy na anak ng tao ay ang ating Panginoon sa Kristo, na Diyos na nagkatawang tao. Ang sino man na magsalita ng laban sa anak ng tao ay mapapatawad sa kanya ito. Say whatever you want to say against our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, mapapatawad. Subalit, ang sino man manlait o magblaspheme, manlait sa Holy Spirit, ay walang kapatawaran. So makikita natin dito sa Biblia na si Jesus Christ ay nagpapatawad sapagkat ayun ang kanyang dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa, upang magpatawad sa kasalanan. Subalit ang Holy Spirit, hindi siya ang bumaba at napako sa krus. Tandaan ninyo, ang Holy Spirit ay siya ang iniwan ng Panginoon sa Kristo matapos siya umakyat sa langit. Isinugo niyang Holy Spirit 50th days after the Passover. Isinugo niyang Espiritu Santo. At ang sabi, ang Espiritu Santo, ang siya ngayon sa atin ay gumagabay. Siya ang ating patnubay, teacher sa ating pamumuhay sa Panginoon, buhay pananampalataya. Nang sino man daw tao, out of his ignorance and stupidity, kapag nagsalita siya ng laban sa Espiritu Santo ng Diyos, ay
ito ay blasphemy at hindi mapapatawad ng Diyos. Yun ang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos, tandaan ninyo. Ang kasalanan na blasphemy against the Holy Spirit. Kapag sinasabi ng isang tao na ang Espiritu Santo ay hindi Diyos, hindi siya banal, hindi siya, kaya nga Holy Spirit isa lang siyang force o isa lang siyang tinatawag na isang tulad ng mga espiritu lang, tulad ng mga tao, ito ay blasphemy against the Holy Spirit. Alam natin, God is Spirit. Ang Diyos ay nagpayag sa tatlong persona, Father, the Son, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Hindi mapapatawad kahit pa sa darating na panahon. Ini nakasulat din ho sa Matthew 12:31, verse 32, at sa Matthew 12 verse 31 hanggang 32, Mark chapter 3 verse 28, at saka sa 1 John chapter 5 verse 16, na inilagay doon na beware, mag-ingat tayo o ikaw na bilang mananampalataya, na baka hindi mo nalalaman na nabablaspheme mo pala ang Holy Spirit. Kinakailangan ay search our hearts. Are we still na tayo ay ginaguide ng Holy Spirit? O are we living in sin and the Holy Spirit ay nagiging sad sa atin o napipighati natin? Kaya sabi ng Biblia sa ating mga mananampalataya na do not quench the Holy Spirit. Do not quench the Spirit of God. Ang sabi rito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, do not quench the Spirit. Pag sinabing quench the Spirit ay huwag ninyong ipipighati, huwag ninyong sasaktan o hahadlangan ng Espiritu Santo. Ang sabi rito, dahil sa tayo tinawag sa Panginoon, ang sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5, itutuloy ko niyang basa. Sa verse 16, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the Spirit. Do not despise prophecies. Test all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Ito ang kabuuan. Abstain from every form of evil. Bakit? Kasi kung di tayo mag-abstain, we are quenching the Spirit. Sinasaktan natin. At kapag nag-despise tayo ng prophecies in the Bible, all of the written prophecies in the Bible and the words of our Lord Jesus Christ, ay naku-quench natin ng Holy Spirit. At kapag hindi natin ginamitan na tinatawag na spiritual discernment, ang paligid, ang isang tao, ang layunin ng isang grupo ng mga tao, ang sabi, we need to test all things, verse 21. We need to discern, test all things, hold fast what is good. Manindigan ka sa tama. Sa salita ng Panginoon na siyang tama. Stand on the Word of God. Verse 22, abstain from every form of evil. Mag-abstain ka from every form of evil. Kung ikaw ay nasa social media, ang pina-follow mo ay yung mga nagsasalita dahil siya ay merong tinatawag na muscle, tough guy, o siya ay maganda, ang ganda ng makeup niya, pina-follow mo, subalit meron siyang evil na ipinopromote sa kanyang social media account, ay makikita ninyo, sabi ng Biblia sa verse 22, kahit ikaw ay Christian na, abstain from every form of evil. Kahit sino siya, kahit nagngangaral nga, subalit ang kanyang pinapangaral ay mali at labag sa salita ng Panginoon, dinidespise niya ang prophecies. Abstain from those every form of evil. Kung ikaw ay sa social media, halimbawa sa mga
karaoke apps, sa mga singing apps. Halimbawa, magbabanggit na ako yung mga star makers. Halimbawa, kahit sa TikTok o Smule. Kapag ikaw ay nagpa-follow, you know that person is an evil person. Meron siyang form of evil. Nakalagay sa social media niya, ibang Diyos ang pinopromote niya, not Jesus Christ. O kaya kumakanta siya ng kahindik-hindik na mga lyrics na dinidespise ang Diyos. Abstain from those people. Abstain from every form of evil and follow him. Do not join him or them. Sapagkat nakikibahagi ka sa kasamaan na ginagawa niya. Anong sabi ng Panginoon? Na i-reveal natin ang mga gawain ng kasamaan. Ang sabi, sinabi muna ng Panginoon sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Ang liwanag, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman. At yung darkness ay hindi niya kinokomprehend, baliwala sa kanya. Ganito yung sinasabing every form of evil is abstain from them. Kapag ikaw ay nagliliwanag, halimbawa sa social media, you know you're a Christian. Subalit ang pinapalo mo, nag-e-enjoy ka sa kanya sa pagkanta niya, halimbawa, sa mga video niya, sa pag-awit niya. Subalit, hindi niya nire-recognize ang iyong tinatawag na mga gospel words, Bible verses doon sa iyong wall, at nananatili ka pa rin nagpapalo sa kanya kahit ang Diyos niya ay si Satanas nakalagay sa profile niya. You are despising and hurting and quenching the Holy Spirit. It's a no joke. Sinabi ng Biblia, do not quench the Spirit of God. Kaya sabi rito, i-expose them, ang sabi, expose them, kinakailangan. Ephesians chapter 5 verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Expose them. Yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga titulo, evil title, yung kanilang sinusunod na false god, kung ang religion nila ay inaalimura si Jesus Christ at hindi ino-honor. Mga kapatid, you have to get away. Expose them and have no fellowship with them. Yung mga unfruitful works of darkness. This is not a joke. We are living in the last days. Kinakailangan kahit sa social media, merong mga tao na kahit nasabihan mo ng about sa gospel ng Panginoon, they don't comprehend it because ang kanilang Diyos ay si Satanas. You cannot win them over to Christ by following them. Nagtotroll ka sa kanila. Kapag may kanta siya, kakantahin mo, halimbawa sa social media, sa mga star makers, sa mga Smule, sa mga TikTok, sa iba pang mga karaoke apps na nagiging dating apps. Mga kapatid, it's a high time now. We are in the last days. At lahat ng gawain ni Satanas sa kadiliman ay dapat i-expose natin. Sabihin natin ang totoo upang ang mga fellow believers ninyo ay hindi maging kabahagi ng unfruitful works of darkness. If you love Jesus Christ, hindi mo i-quench ang Holy Spirit ng Diyos. Hindi ninyo i-quench. Now the Spirit, ang sabi rito, sabi ng Biblia rito,
Now the Lord is the Spirit. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kalayaan natin. Huwag tayo magpapaalipin o enslave sa kadiliman, unfruitful works of darkness, sa pagpa-follow mo sa Kanya, sa pag-encourage mo sa Kanya, nakantahin o awitin o salitain ang mga karimari-marim na salita against Christ. Kabahagi ka na niya. Ang sabi kapag ang babae at lalaki, di ba sabi, nagsama sila, nagiging isang laman. Nag-unite. If you united yourself, if you are a Christian, you're a believer of Christ, if you united, nag-unite ka, nakipagkaisa ka, nakijoin ka, kahit sa kantahan lang ng isang tao na yon na hindi Kristiyano, kundi ang binabalandra niya ay ang false god. Halimbawa, yung mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung mga Diyos na siyang sinasabi ng Biblia ng mga evil spirits pala. Mga kapatid, kung kayo ay gumagawa pa ng ganon, ang sabi ng Biblia na ang inyong kalayaan ay ipinagpapalit ninyo sa pagiging slave ninyo sa kasamaan. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Pinalaya ka ba ng Panginoon, kapatid? O hindi ka pa napapalaya?